na po mga kababayan ko, magsisilbing banat at debunk sa mga kasinungalingan sinabi ni Maharlika, ni Sasot, ni Pebbles Cunanan, ni Roque, ni Glenn Chong, ni Trixie, lahat ng mga DDS na bumanat sa kay Mel Robles. Oh, ito pa lang kinababad tripan nyo kay Mel Robles, no? No? Magsisilbing banat to sa inyo. Ito malaking sampal ito sa mga taong umaalipusta kay GM Mel Robles. Mga kapatid. Oh, magsisilbing banat to. And this will be, mga kababayan ko, the biggest revenge na ginawa ni Mel. Mga kababayan ko. Para ipamuka dun sa laban, dun sa mga tao umaalipusta sa kanya, sumisira ng pagkatao niya, winawasak araw-araw ang kanyang pangalan at ang kanyang pamilya sa loob ng social media, and this is what happened right now, mga kababayan ko. Mga kapatid, sa mga hindi po nakapunan ito, pues ako po napun ako, mga kababayan ko. Pero bago ang lahat, panoorin natin to, mga kapatid. Ito pong balita na to, mga kababayan ko, ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Panoorin niyo po. Ito alam nyo ba yung nakikita ko? Alam nyo ba yung nakikita ko, mga kababayan ko? Ito pa, alam nyo ba yung nakikita ko, mga kapatid? Ano? Ano ba yan? Bakit napakarami, Mel Robles? Bakit naman ang ganyan ang ginawa mo? Kasalanan mo to eh. What you see here, diba? Kasalanan mo to, Mel Robles. Nako, GM Mel. Nako Melchades Robles, kasalanan mo to. Ikaw ang may pakanaan nito eh. Diba? Kasalanan mo to kung bakit ngayon may mga taong matutulungan nito. Kasalanan mo yan, Mel Robles, kung bakit yung mga nag-aagaw buhay sa mga liblib na lugar madadala sa ospital. Kasalanan mo to, Mel Robles. Diba? Gumawa ka na naman ng tama. Pag gumawa ka ng tama, Mel Robles, ang gagawin sa'yo, aawayin ka. Diba? Sasabihan ka magnanakaw. Kinawaldas ang pera ng taong bayan, sasabihan ka na naman nila. Nako, Mel Robles, kasalanan mo talaga to. Ba't ang daming ambulansyang ipapamigay sa mga liblib na lugar? Grabe, Grabe, diba? what you see here are 129 of the present 300 vehicles. Shit! Sabi ko sa inyo pag ang opisyal ng gobyerno tama ang ginagawa, papalakpakan ko yan. Bakit? Mga kababayan ko. Bakit ko pinapalakpakan si Mel Robles? Baka sabihin nyo, bayad ako ni Mel. Diba? Baka sabihin nyo, kaibigan ko si Mel. Baka sabihin nyo, tropa ko yan si Mel Robles, nakainuman ko yan, nakasama ko sa ganito yan. Hindi. Mga kababayan ko. Pag ang isang public official, tama ang ginagawa, naglilingkod sa taong bayan, mga kababayan ko, dapat parangalan natin. Saluduhan natin. Bakit, mga kababayan ko? Can you imagine, hindi naman pinopondohan ng gobyerno ang PCSO? Bakit nakakagawa ng ganito karami, mga kababayan ko? Ano, Sandra Cam? Ano, Maharlika? Ano, Pebbles Cunanan? Papangalanan ko kayo lahat dito. Rolando Sasot, kahit magsama-sama pa kayo, hindi kayo makakabuo ng ganito. Diba? Hindi kayo makakabuo ng ganito karaming tulong sa taong bayan. Bakit, mga kababayan ko, paano ko nasabing hindi sila makakabuo? Kahit pumutak pa kayo buong maghapon sa social media, hindi kayo makakagawa ng ganito. Hindi kayo makakagawa ng napakaraming ambulansya para maipamigay sa mga munisipyo at liblib at nangangailangan ng mga public hospital para makapagsilbi sa taong bayan. Ang ginagawa ng mga yan, mga kababayan ko, gatasan ang taong bayan, kaya sila nagngangaw-ngaw sa chairman ng PCSO. Sige, pagpapatuloy natin muna sinabi ni Pangulo. That are now with the PCSO.
Wala pang kalahati ito doon sa na-deliver na ng PCSO sa Di ba? iba't ibang bayan sa buong Pilipinas. Alam mo, hindi lang dito in-award to, mga kababayan ko. Meron pa sa Ilocos. At pinapangako sa atin ni GM Mel na magkakaroon ng 1,000 pa. Ang grabe, oh. 1,000, mga kababayan ko, na ambulansya. Nasa 100 plus pa lang napapagawa ngayon, pero 300 dito sa Metro Manila, mga kababayan ko. At dadagdagan pa ng 1,000. Lahat ay 1,000. Para Galing. lahat nga ng bayan, lahat ng lungsod, lahat ng probinsya Yes. ay magkakaroon itong ating ambulansya Tama yun. Yan, mga kalapang kapatid. or patient transport vehicles na ginagamit. Patient transport vehicle. Alam That is a bagong Pilipinas. Pagka pinag-uusapan ng ambulansya, healthcare na yan. Correct. Buhay na ng tao yan. Tama kayo, Mr. President. Dapat wag nang pinupolitika yan. Tama yun. Di ba? Imagine niyo Toyota Hiace, my Hiace. Can we compute it, mga kababayan ko? For the I'm very excited eh. I don't know, tonto ako eh. Mga kababayan ko eh. If sabihin natin ganito, ang costing ng Hiace, tumingin ako sa Toyota eh. Tumingin ako sa Toyota ng ganyan na sasakyan. That is sa Hiace, Toyota Hiace na bago, yung may ngungso, mga kapatid. Tumingin ako niyan. Ito ang for family purposes lang namin. Alam mo ba ang halaga ng isang unit ng Toyota na yan? Sasakyan lang. Nagkakahalaga po ng 2 million. Okay. Let's say 2 million. 2 million na Toyota. Mga kapatid 2 million 2 million yung Toyota Hiace. Tapos sabihin na natin nagkakahalaga ng 500,000 yung equipment sa loob. Pati yung mga aparato, mga kababayan ko. Imagine sabihan 2.5, mga kababayan ko. 2.5, computing ko, 2.5 times natin sa 300, mga kababayan ko. Times 300, mga kababayan ko. Naglaan ng gobyerno natin ng 750 million pesos for 300 ambulance. Wow! Partida, mga kababayan ko. Hindi pinopondohan ng gobyerno ang PCSO. Mga kapatid, hindi pinopondohan ng gobyerno natin ang PCSO kasi self-generating agency sila. Mga kababayan ko. Sila mismo ang nag-generate ng kanilang budget, ang PCSO. Pero ito, mga kababayan ko, matindi. Bakit? Mga kababayan ko. Can you imagine? Hindi naman pinopondohan ng gobyerno natin ang PCSO, pero nakakapag-generate sila ng sasakyan, ambulansya. Nakakapag-generate sila ng budget for our government. Diba, mga kababayan ko? Imagine ninyo, 750 million kinita ng PCSO nang dahil lang sa sweepstake na tinatayaan ng mga kababayan natin at nakapag-generate pa tayo ng ganitong sasakyan, ng ambulansya, mga kababayan ko. Thank you, Sir Mel Buena. Imagine nyo nga yung mga kababayan ko. Kung gaano kaganda to. Mga kapatid. Oh. Nakapag-generate tayo ng ganyan. Actually, hindi lang isa to. Meron pa po sa Ilocos, mga kababayan ko. Meron pa po sa Ilocos Norte. Nag-award din po si Presidente nito. And I was there sa Malacanang of the North. In-award din ni Presidente yung mga ganito, mga kababayan ko. Imagine ninyo, mga kapatid, no? Mapapaisip kayo may katotohanan ba yung sinasabi ni Maharlika na ninanakaw ni Mel Robles ang pera ng taong bayan? Nilanakaw daw ni Lisa yung pera ng taong bayan? Ninanakaw daw ni Mel at ni Lisa ang pera ng taong bayan? Makakapag-provide ba tayo nito, mga kababayan ko? Kasi kung 750 million ang ginastos ng gobyerno natin
to provide 300 Toyota ambulance, mga kababayan ko, sa tama pa lang ng loto, mga kababayan ko, imagine niyo pag tumama sa loto, 2.5 million bigay sa tao, bigay doon sa sa nanalo. May matitira ba? Wala. Kung kurap ang PCSO, hindi tayo makakapag-provide nito, tandaan nyo, mga kababayan ko. Pero ito pinakamatinding tanong ko. Kay Maharlika, kay Sandra Scam, kay Glenn Chong, kay Trixie, at doon kay Pebbles. Sa mga bumabanat kay Mel Robles. Generally, mga kababayan ko. Nung panahon ba ni Duterte, nakapag-provide ba siya ng ganito? Mga kababayan ko. Nakapag-provide ba si Duterte ng ganito? Mga kapatid, mga kababayan ko, nakapag-provide ba? Mga kababayan? Ha? Nakapag-provide ba ang mga Duterte, mga kababayan ko, ng kagaya nito? Mga kapatid, sagutin nyo ako. Mga kababayan ko, wala. Puro sila bunganga. 'Di ba? Nagtalaga si Duterte ng kaibigan niya sa PCSO. Ano nangyari? 18 billion pesos ang hindi inirimit sa bansa natin. Kaya hindi sila magkasundo ni Sandra Scam. Diba? Hindi sila nakapag-provide. Bakit si Mel Robles na sinasabihan yung magnanakaw? Nakasabot daw di umano ni Lisa. Mga kababayan ko, nakapag-provide ng sandamakmak na ambulansya. Anak ka ng teteng, tinalo pa kayo ni Mel Robles na inaakusahan yung magnanakaw. Diba? Nakapag-provide nito. Samantalang nung nakaupo kayo sa posisyon, si Sandra Scam, mga kababayan ko, walang naiprovide ang PCSO na katulad nito. Pucha, tatalunin kayo ni Mel Robles. Bakit? Mga kababayan ko, 300 yung nauna. Susunod pa yung 1,000, mga kababayan. Diba? Mga kapatid? 300 pa lang inauna. Susunod yung 1,000. Saan ka pa? Diba? Wala akong magagawa eh. Yan ang bagong Pilipinas. Oh. Kaya sampal sa mga mukha nila yan. Mga kababayan ko. Hindi nila kayang ginagawa ni Mel. Mga kapatid, I told you guys, pag tama ang isang public official, papalakpakan ko dito yan. Pero pag mali yung ginagawa ng isang public official, babanatan ko dito yan. Pero mga kababayan ko, ito, libo-libong buhay ang maililigtas dito. Alam mo ba sa mga munisipyo, alam nyo ba sa mga liblib na lugar sa Pilipinas, niiyak sila. Kapag pumupunta ng ospital, walang ambulansya. Mga kababayan ko. Pero nung naupo si Pangulong Bongbong Marcos, si Mel Robles ang PCSO General Manager, bakit marami nagagawang ganito? Kung kaya naman pala ng gobyerno natin. Diba? Mga kababayan ko. Ngayon, naiintindihan ko na kung ba't nila binabanatan si Mel. Ngayon, naiintindihan ko na ba't nila binabanatan si Mel Robles. Now, I know the point kung bakit, mga kababayan ko. Naiintindihan ko na ngayon, mga kababayan ko. Because si Mel hindi kurap. Gusto nila, kapag PCSO General Manager ka, kailangan sumunod ka sa naaayon sa kanila. Eh anong problema? Hindi kurap yung presidente. Hindi kurap yung mga inuupo ni Pangulong Bongbong Marcos. Especially PCSO. Pag hindi kurap ang nakaupo sa isang ahensya ng gobyerno, maraming magagawa. Alam mo kung kaharap ko lang si Sandra Cam ngayon, tinatawanan ko siya. Bakit? Imagine niyo, putya, nung nakaupo kayo under the Duterte administration, how much yung hindi iniremit ng PCSO nun, ni Garma? 18 billion pesos. Sino-sino mga nakaupo? Sila Sandra Cam. Kanya-kanyang waldas ng pera ng taong bayan gamit ng pera ng PCSO. Direct to the point kung sasabihin yan.
Sige, sabihin nyo si Mel Robles corrupt ngayon. Iyahampas ko sa inyo itong mga ambulansya dito. Yun ang pinakamatinding sampal sa kanila. Diba? Wala akong pakialam sabihin nyo, bata ako ni Mel, tuta ako ni Mel. Hindi naman ako magkailala eh. Diba? We don't know personally, mga kababayan ko. Pinapalakpakan ko lang si Mel because of what? Mga kababayan ko. He did a good job for me. Why? Napakaraming buhay ang maliligtas ito. This is very important. Yan ang iniiyak ng mga munisipyo. Yan ang iniiyak ng mga kababayan natin na sa liblib na lugar. Mga kapatid. Ang dami matutulungan. Now, hindi nyo nararamdaman? Pues mararamdaman nyo because ano? Ito ang bagong Pilipinas. Diba? Sa buong Pilipinas. At pinapangako sa atin ni GM Mel na magkakaroon ng 1,000 pa. Kaya lahat-lahat ay 1,000. Grabe, no? Para lahat nga ng bayan, lahat ng lungsod, Grabe. lahat ng probinsya ay magkakaroon nitong ating ambulansya. Grabe. Bravo. Mga kapatid. Kikilabutan ako. Natutuwa kasi ako, alam mo bakit? Marami matutulungan. Diba? Patient transport vehicles na ginagamit. Hindi mo, bawat munisipyo ng magkakaroon buong Pilipinas. Alam mo, pagka pinag-uusapan ng ambulansya, healthcare na yan. Buhay na ng tao yan. Correct. Dapat wag nang pinupolitika yan. Tama po yun. Ang malaking pagbabago rito ay hindi na kayo pupunta sa PCSO o Ayun ang matindi doon. sa akin o sa gobernador ninyo o kung kanino, senador na kaibigan nyo, ang congressman nyo, sabi, pakiusap naman, wala kaming ambulance. Antayin na lang ninyo na may ambulansyang darating sa inyo. Di ba? Pagpili nitong modelo na ito na ambulansya ay talagang inisip namin na mabuti. Di ba, nakakatuwang pakinggan yung sinasabi ni Presidente Bongbong Marcos, no? Hindi na kailangan magmakaawa ni Mayor, hindi na kailangan magmakaawa ni Governor para magkaroon ng ambulansya sa lugar nila. Mga kababayan ko, kumbaga gobyerno na ang lumalapit. Yun yung bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos, the new society. Di ba? Meron talagang maganda na malalaki, na mamahalin at halos ospital na ang laman ng ambulansya. Ngunit hindi practical dun sa mga maliliit na bayan. Correct. Kaya ito, bagay na bagay sa Pilipinas ito. Madaling ayusin kahit yung mga mekaniko sa probinsya, madaling ayusin ito. Kaya practical ang ating pagpili itong modelo na ito. Yun. That is what we are doing today. And that is why I'm very, very happy because it is a true service to the people. Correct. It is removed from political color. It is removed from all of these political forces, which unfortunately we all know was the way it was conducted before. Yan tama. So, palitan na natin yan at tingnan natin lang, hindi na kung sino ang mga magkakampi, kung sino mga kaalyado, kalimutan na muna natin yan. Asikasuhin muna natin ang taong bayan. Tama po yun. Ito si Chairman Mel. Pakinggan natin. This is the first time na ganito ka-massive, no? Totoo yan. This is the first time na ganito ka-massive. Lahat po ng munisipyo sa buong Pilipinas ay magkakaroon po ng at least 1 unit. We still target to have 2 for every municipality. Grabe, no? Imagine mo, buong Pilipinas, bibigyan mo ng tigda-2 ambulansya. Putya, Marcos administration lang gumawa nun. At papartidahan pa kayo ni Mel Robles. Hindi pa pinupondohan ng gobyerno ang PCSO. Kaya mahalaga ito sapagkat hindi na ho mahihirapan ang mga munisipyo sa paghanap ng sasakyan na meron din namang gamit. Tama. Hindi lang po ito sasakyan, meron po tayong stretcher, merong wheelchair, Kumpleto. meron tayong oxygen tank, Galing. speedometer, the basic equipment na kailangan. Ito lahat ay brand new. At Ayun ang pinakamatindi doon. Yun ang gusto ko doon sa lahat. Ang lahat ng gamit na bibinigay ng PCSO, brand new.
pinili namin gusto na ibigay ang pinakamagandang kalidad para sa ating mamamayan. Tama. Very near future, we are now thinking about giving sea ambulances sa mga probinsya kasi medyo complicated ang maintenance niyan, so it would need a bigger organization para to maintain that, no? And being an archipelagic country, there is really a need for that, no? And at hindi lang po ambulance ang aming pinamimigay, meron po kami mga serbisyo, medical assistance program na. Ayun! Medical devices po, mga wheelchair, mga walkers, so tuloy-tuloy po yan. Yan po ang mandato ng PCS. Ayan, maramdaman nila na ang gobyerno ay kumikilos at nagmamalasakit at nag-aaruga sa ating mga mamamayan. At kami po, yun po ang role namin. Dalhin po ang serbisyo at kalinga at kawang gawa sa ating mamamayan saan man sulok po ng ating bansa. Ayan, malampakan natin, Sir Mel. Gusto ko yung speech ni Mel Robles ngayon, mga kababayan ko, no? I call him GM Mel Robles, eh. Because of what? Mga kababayan ko, ang taba ng puso ng tao na to for helping Filipino people, for helping our kababayan. I cannot imagine sa Marcos administration na ang iniisip pala nila mga kababayan ko yung mga liblib na lugar, liblib na ganito, matulungan. Diba? O ngayon, babalik ko doon sa mga kalaban ni Mel. No? Mga kapatid, Maharlika. Oh, I'm pointing of you. Ito ba yung sinasabi mo, magnanakaw? Nagpapakasasa sa pera ng taong bayan? Pebbles, Kunanan, ito ba? Sinasabihan nyo magnanakaw? Ha? Trixie, ano? Ba't wala kayong palag? Pag may maganda nagagawa. Oh, ano na? Sasot, ano na? Mga kapatid, pabalikan ko itong mga to. Ito yung sinasabihan yung tao na walang pagmamalasakit sa bayan. Ang sinasabi nyo, kayo makabayan, kayo ay naninindigan para sa Pilipino, na natatakot, pinangangalagaan nyo ang buhay ng ating mga kababayan. Nyeta. Ito, oh, simpleng-simple lang, oh. Yung nilalait nyo, sinisira nyo sa publiko, sinasabihin nyo magnanakaw, oh, ayan na naipamimigay. Libong ambulansya. Si Maharlika, kahit magkukudayan sa social media, si Pebbles at pagsama-sama pa lahat ng mga DDS, magkukuda sa ating gobyerno, hindi makakabuo ng isang 1,300 ambulance yan. Kahit pagsama-samahin pa natin ang mga sahod nila sa isang buwan, hindi makakabuo ng isang ambulansya yan. Oh, sa lakas nyo po muna, di bumanda sa inyo. Gawa na lang, hindi na lang salita. Puro kayong ngak-ngak eh. Diba? Well, sa mga basher ni Mel, sampal sa inyo to, mga te. Di nyo magagapi ang tama kapag nasa tama ang tao.